Magandang araw po, ako si Gabs Fidel at ito ang Landas ng Pag-asa. Ang atin pong ebanghelyo sa araw na ito ay galing sa sulat ni San Juan, Kabanata 15, mga talata 9 hanggang 17. Bago po ako magsimula sa ating reflection, meron ako pong isang bagay na kikwento. Decades ago, nagkaroon po ng research ang Stanford University na involve ang mga kabataan. Ang tawag po sa research na ito ay marshmallow test. So, yung test po, pipili ng mga kabataan na ilalagay sa isang kwarto at bibigyan ng isang marshmallow. Ngayon, ang sabi po sa research, yung mga bata bibigyan po ng option. Hindi mo kakainin yung marshmallow na isa lang sa loob ng 15 minutes, pero pagkatapos nun, bibigyan pa kita ng isa, o may choice ka, either marshmallow or pretzel. And yung isang option, kakainin mo na kaagad. So, nangyari, may mga kabataan po na kinain agad yung marshmallow. So, isa lang ang kinain nila. Yung iba naman, nag-antay ng 15 minuto. And true enough, nakuha po nila yung reward na isa pang marshmallow or isang pretzel. Bakit ko po ngayon yan kinikwento? Interestingly po, yung research na yan, yung mga kabataan na nag-delay nung kanilang gratification, sa study po ng Stanford University, they found out na yung mga bata na yon with delayed gratification, sa overall po ng mga aspeto ng buhay nila, sa health, educational attainment, finances, and everything else, sobra pong significant na mas naging maayos ang buhay nila because natuto sila to delay their gratification. Iba naman pong bata, iba ang naging storya ng buhay. Sa ating pong ebanghelyo sa araw na ito, sinasabi po ng ating Panginoong Jesus, basahin ko po, nung panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung paanong inibig ako ng Ama, gayon din namang iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. So, kumbaga, i-relate ko po sa kwento ng marshmallow test. Tayo po, sa bawat araw na pinagdadaanan natin, may choice tayo. Gagawin natin yung mga bagay na mabibigay sa atin ng gratification, o kaya merong Diyos na nag-uutos sa atin to do something more. Either mag-antay ka para sa isang marshmallow o sa isang pretzel. At lagi po tayo may choice. Gawin ang mga bagay na gusto natin sa paraan natin o sundin ang kalooban ng Panginoon. Particularly po dito sa ating gospel for today, si Jesus po ay nagtuturo tungkol sa pag-ibig niya sa kanyang Ama at kung ano po ang dulot nito sa buhay ng mga sumusunod sa pag-ibig na yun. So, madaling sabihin, pero sa araw-araw na pamumuhay natin, hindi po siya madaling gawin. Halimbawa po ako, itong mga nakaraang buwan sa mga ginagawa ko po sa ministry at sa trabaho, sobrang nakaka-challenge kapag nahaharap ka doon sa mga pagkakataon na mas sinatawag ka ng Panginoong magmahal. Mas madali po sana kung yung mga tao na nakakaharap ko palagi ay kamahal-mahal. Yung hindi ko kontra sa akin, hindi magbibigay ng ibang suggestion. Pero iba po, sa totoong buhay po, hindi po ganon. Maraming tao ang magcha-challenge ng ating mga disposition, ating mga convictions, or even yung mga iba't ibang suggestions tungkol sa sa ibang bagay. At sa mga maliliit po na pagkakataon na yun, totoo po ang sinasabi ng ating ebanghelyo at totoo ang utos ni Jesus. Ang sabi po niya, mag-ibigan kayo sa lahat ng pagkakataon. At although hindi siya madaling gawin, mayroon po akong i-share na dalawang dahilan galing din po sa ating ebanghelyo kung bakit tayo dapat ay ma-encourage na gawin yun. Ang sabi po ni Jesus sa ebanghelyo, ang sabi niya, walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin
ang ginagawa ng kanyang Panginoon. So, unang dahilan na nagbibigay po sa atin ng lakas para gawin yun ay ang ating Panginoong Hesus, kaibigan ng turing po sa atin. At pangalawa, ang sabi niya, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. So kung kayo po'y nalulungkot, naguguluhan sa buhay, magandang bumalik tayo sa kung anong sinasabi ng Panginoon. At dito po, napakasimple ng mensahe ng ating Ebanghelyo, mag-ibigan kayo. Sa panghuli po na parte ng ating Ebanghelyo, sabi ng Panginoong Yesus, sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay pagkakaloob sa inyo. Ito ang inuutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. So kagaya po ng mga kabataan na nag-delay ng gratification at sumunod, namili ng maayos sa marshmallow test. Ganon din po ang ang pangako ng ating Panginoon. Ano mang hingin nyo sa Ama, sa aking pangalan, ay ipagkakaloob sa inyo. Napakasarap pong isipin. At ulitin ko po, sinabi ito ni Jesus upang tayo ay makahati sa kanyang kagalakan at malubos ang kagalakan na ito. So ngayon pong linggo, yan po ang challenge, yan po ang test. Naharap tayo sa mga pagkakataon na mahirap at challenging, balik po tayo sa sinabi po ng ating Panginoon. Mag-ibigan kayo. At tayo po'y umibig, lalo sa mga taong hindi kaibig-ibig. Dahil nandun po ang totoong pagpapala ng Panginoon. Yun lamang po, at kung kayo po ay na-bless, i-like po ang video na ito at i-share sa mga kaibigan sa Facebook. At wag pong kalimutan na i-follow ang ating Facebook page. Muli po, ako po si Gabs Fidel para sa Landas ng Pag-asa.